Alam naman nating lahat na ang isa sa pinakamagandang negosyo ay yung negosyong gamot. Dahil ang negosyong gamot ay bukod sa napakalaki ng kitaan, makukonsider din natin itong necessity. Ngunit paano ka nga ba makapag-uumpisa ng iyong pharmacy or negosyong butika? Na alam naman natin na isa sa essential na negosyo at oportunidad na po pwedeng pasukin kahit ng ordinaryong tao. So ngayon, inimbitahan namin ang may-ari ng Go2 Meds para ipakita sa atin at ipaliwanag sa atin kung gaano nga ba kalaki ang potensyal ng negosyong butika at kung paano ka nga ba yayaman sa gamot. Alright, so panibagong episode na naman ng RDR Talks. Ngayon may makakausap tayo na may-ari ng more than 50 pharmacy branches sa Pilipinas. Hindi ko na patatagalin, the CEO and owner of Go2 Meds Pharmacy, ang ating bossing, Boss Julius Llanera. Welcome, boss. Maraming salamat, Boss RDR. Nagpapasalamat ako at dito pa tayo sa Singapore nag-uusap. Saan yung mga branches nyo sa Singapore? Yung mga branches namin, nasa Pilipinas po talaga. Branches in Palawan, Mindanao, Cebu, in Northern Luzon, Metro Manila, and Southern Luzon. With that 50 branches of pharmacy or drugstore sa Pilipinas, bakit nagkaroon ka ng lakas ng loob na banggain yung mga malalaking brand in terms sa pharmacy? Nag-start ako, boss, sa medical business talaga during pandemic. I'm an accountant, boss, may practice. And, CPA ka? Yes po. Nagbenta ko ng ilang mga, even insurance, health insurance, real estate. And then, nagkaroon ng opportunity nung pandemic po sa medical business. Yung kaibigan ko, sabi niya, Julius, baka pwede mong hanapin tong medical equipment na to during pandemic. Sabi ko, sige, try ko lang. And then I found out yung exclusive distributor ng medical equipment na yan. And then, nagkaroon ng opportunity, hindi lang sa medical equipment, pati gamot na din. Umikot ako ng ilang lugar sa Pilipinas, boss. By the way, I'm from El Nido, Palawan, boss. No? And nakita ko yung needs ng mga kababayan namin sa Palawan. Okay. They have to travel 2 to 3 hours. Either bangka yan, or motor yan, or jeep yan, para lang makabili ng gamot. And yun ang inspiration ko para simulan yung franchise business. Ilapit yung mga murang gamot talaga para sa mga kababayan. So I don't mind kung nandiyan na yung mga competitors namin. And they're very big. Di lang sila maliit. Tama po kayo. So sa akin, malalim yung hugot ko, boss. Kasi hindi lang to basta negosyo, hindi lang to about sa pera, kundi sa mga needs ng mga kababayan ko sa Palawan. So, ibig sabihin, ang focus ninyo, yung mga lugar na hindi nararating ng mga malalaking brand, yun ang nilalagyan. Doon po kami nagsimula. And now, hindi ko in-expect, to be honest, boss, na even ibang lugar magiging interested din to put up their own business. Okay. So, kaya napunta kami sa Mindanao, sa Visayas, sa Northern Luzon, Southern Luzon, even Metro Manila din. Currently sa ngayon, no, malaki ba talaga ang kitaan sa gamot? Maganda ang kita, especially kung mga generic medicines po yan. Kasi talagang exponential ang kita pagdating sa mga generic medicines. Kaya that's what we promote in our industry. So commonly, halimbawa sa mga paracetamol o simpleng mga antibiotic, ilang doble ang kitaan dyan or ang tubo dyan? To be honest po, boss, mga around 200 to 500%. 200 to 500%? Yes. Okay. So kaya pala marami nagtatayo din ng drugstore. Yes. Napakagandang negosyo pala nito. Right. Malaki ang kitaan at malaki ang tubo sa mga gamot. Paano ka ba nagsimula? I'm from El Nido, Palawan. Laking lolo't lola ako. Ngayon ko na lang na-realize, boss, natutunan ko pala yung pagiging entrepreneur sa lolo ko. During that time, nung elementary days ko, every summer, inutusan ako ng lolo kasi yung lolo ko yung nagsusupply ng tubig sa barangay namin sa El Nido. And it's a really rural. Bundok talaga, boss. Siya lang ang nagsusupply. Ngayon, every summer, ako yung nagdi-deliver ng mga tubig. Ano yung mga traits na na-develop sa'yo nung bata ka pala? Ang buhay pala, hindi madali. Na ang buhay pala, hindi lang about sa saya. I was trained na dapat makita mo rin yung hirap sa buhay. Na pag dumating yung mga challenges, setbacks sa buhay, alam mo kung paano i-manage. Natutunan ko yon na maging independent ako. Hindi naman sobrang layo ng parents ko sa during that time. Pero pagdating sa decision making, I decide for myself talaga na dapat tama yung maging decision ko. Very important din talaga na I have my family na Christian and very prayerful family. So, I believe one important factor kung paano ako na-shape yung future ko. Ano yung pinakamahirap na karanasan mo na hindi mo makakalimutan? Totoo rin na napapagod yung kalabaw. So pag napagod siya, kailangan mo siyang antayin. Hindi kayo lalarga. Pagpahingayin mo siya, and then saka kayo makakapag-deliver. So it's something na parang minsan may mga bagay na gustong-gusto mo na i-achieve. Gustong-gusto mo na gawin. Gustong-gusto mo na matapos. But minsan, yung mga circumstances na beyond your control, kailangan mo antayin. Correct. Para lumarga ka ulit. Growing up, nag-umpisa ka sa tubig. Ano pa yung mga ginawa mo nung bata? Nag-alaga din ako ng mga kahayupan.
ng mga lolo't lola ko, yung mga itik. Every morning and afternoon, pinapakain ko sila. Dinadampot ko yung itlog nila, tapos lilinisin ko yon, ilalagay ko sa tray, tapos ilalako ko yun sa mga stores. And every tray, may commission ako doon. And then, sinisave ko yun. Tinuruan ako ng lola ko, may piggy bank ako. Sabi niya, lagay mo yan dyan para pag sunod na pasukan, ano gusto mong sapatos na bilhin, yun ang bilhin mo. Aside from that, boss, pati yung pagtatanim ng gulay, pagtatanim ng puno, ginagawa ko yun. That's how I was trained din ng lolo't lola ko. Ibig sabihin, mas tama na pahirapan natin yung mga kabataan para matuto sila ng maaga sa buhay. Not really pahirapan, but i-train sila, i-guide sila. And para yung grit, yung resilience nandun sa damdamin ng isang tao, ng isang bata. Kasi yung mga bata ngayon, walang ibang ginawa kundi mag-cellphone. Kulang sa kilos, kulang sa galaw. Kaya nangyari, ang lalambot eh. Tama. Yung mga kabataan ngayon. Dapat yung mga kabataan na yan, binabatak sila. Tama. Kaso nga lang, ang problema kasi sa generation natin, boss, baka mamaya makakasuhan ka ng child abuse. Ano masasabi mo ron? I think dapat, before mo ipagawa yung isang bagay, they have to understand. Kailangan maunawaan nila na, gagawin mo to para in the future, ito yung pwede mong ma-achieve. Unless maintindihan nila yung bagay na pinapagawa mo, hindi nila gagawin yun. Sabi nga, minsan, kailangan makuha mo muna yung puso nila eh. Kumbaga, maging modelo ka rin sa kanila. Bilang magulang, o bilang kuya, o bilang ate. Para pag naintindihan nila yung bagay na yun, it's easier na pagawa sa kanila. Dati kasi, nung araw, talagang pahihirapan ka eh. Gugulpihin ka talaga ng magulang mo. Actually, ganun po, dati talaga. Ikaw, pinapalo ka rin. Opo, ang tatay ko, even yung lolo ko, pag may ginawa akong mali, ahabulin ako niyan. Kahit nasan pa ako, papauwiin ako, gagarutuhin ako ng lolo ko. Pag may ginawa kang mali, you have to be disciplined. Yeah. Punta ka sa kwarto, paluin kita ng sinturon. Minsan, na-experience ko pa, pinaload ako sa asin, boss. Hindi ako nagsisi na ginawa nila sa akin. Kasi, until now, yung fear ko sa mga magulang ko, yung pagsunod ko sa mga magulang ko, is nandun. Nung nag-aaral ka, nagra-racket-racket ka pa? That time po, boss, yung nanay ko kasi, so nagtitinda siya ng mga damit sa amin sa Palawan. Oo. Actually, hindi lang during high school days yun. Tapos nung nasa Manila na ako, college na ako, tuloy-tuloy pa rin negosyo ng nanay ko. Nag-iikot-ikot sa mga fiesta. Sabi niya, baka kaya mo na. O ikaw na mamili sa Divisoria, sa Baclaran. So ginawa ko yun, boss. So every time na namimili din ako, binibigyan ako ng nanay ko. So nakaka-save din ako, binabalansi ko lang sa pag-aaral ko din. Grabe yung training ng mga magulang mo, Opo. ng lolo't lola mo. And probably kaya ngayon, magaling na negosyante ka because of that training. No? Hindi dahil sa academic training, Opo. kundi sa real-life training. Tama. Saan ka graduate ng CPA? Manuel L. Quezon University. Tapos, pumasa ka ng board exam. Yes po. Ano yung naging trabaho mo bago ka naging Okay. negosyante? Naging part po ako ng SGV, Sisip Gores Bilayon Company sa Ayala. Scholar kasi nila ako, boss, during college days din. So, magaling ka pa rin sa eskwelahan. Hindi naman, boss, sakto lang talaga. Magaling Hindi, ka na negosyante, magaling ka pa na estudyante. kasi ako, naging presidente din po ako ng organization namin. Oo. Accountancy organization. All across NCR. Oo. So we have 80,000 members during that time. Mm. I think, if I remember it right, mga around 70 universities ang amin na manage ko. Kaya, almost every Saturday, Sunday, may mga events din kami. So, iniikot ko yung buong NCR para i-facilitate yung mga events din na to. Although, I have vice presidents po, mga leaders din talaga, and mga local chapter presidents. Graduate ka ba ng college na cum laude? Yan po ang hindi ko, boss, Hindi mo na-achieve. narating. Oo. Pero hindi po ako nagsisi na hindi ko po nagawa yon. Oo. Ang experience ko, ang exposure ko sa corporate world, sa mga executives ng mga companies, yun na ang mas achievement for me. Dahil scholar ka ng SGV, sila talaga kagad yung nag-hire sa'yo. SGV kasi mga boss is one of the most reputable firm Yes po. sa Philippines. At para ma-hire ka dyan, kailangan napakataas talaga ng credentials mo. So dahil may DNA ka ng pagiging entrepreneur, tapos accountancy ka pa or accountant ka, paano mo ito transition na ngayon ay full-time ka na? Ano yung mga steps na ginawa mo? Una-una, boss, yan nga, napunta ako sa insurance industry. So, nabenta ko ng insurance. Pero hindi naman siya insurance like I sell it hard, no? I just share the value. Sabi ko nga, health advocate din ako. So, kaya una kong binenta sa insurance, health insurance. After that, natutunan ko rin yung real estate. Nagbenta rin ako ng insurance. Till such time na yun nga, umabot na ako sa opportunity nung pandemic. Maraming mga opportunities for medical business. Yeah. Mga syringe, kasi COVID times, gamot during COVID times. Kaya na-practice pa ulit, nabuhay yung dugo ko bilang entrepreneur, bilang salesperson. Tapos, ano yung unang negosyo mo pinasok? Ito na talaga, medical na. Diretso na dito. Yes. Actually, ito pa, may nangyari pa. Before that, Oo. sinalang ako ng pamilya ko sa isang negosyo. Ito yung nasa construction business na. Sabi niya, may pakilala ako sa'yo. Kailangan nila ng leader. Kailangan nila na mag-head sa kanilang experience. But I'm not part of that company. Kunin ka nila as CEO, as general manager. Yeah. Sabi ko, sige, itry ko lang. Alam mo, boss, malungkot ang nangyari. Dahil salesperson ka,
magiging successful ka kaagad na negosyante. Mm. And that time, wala akong idea Oo. sa business Oo. First time talaga. Kaya what happened was, it was a failure. Kumbaga, nalugi yung negosyo. In short, may mga investors pang involved. Talagang hindi lang siya business na naging successful kaagad. So it was a failure, it was a bankrupt na company. Kaya, to be honest, boss, malungkot ako that time. And I was depressed. Kaya doon nabuhay yung real estate, nagbenta ako. So, nag-acquire ka ng isang negosyong hindi ikaw nagsimula. Yes po. And, Tapos, ang nangyari, pinag-abutan ng lugi sa'yo. and actually, I was abused. Yeah. Paano ka na-abuse? Boss, kasi may personality, mabait din ako. Very generous. And madali ako magtiwala. Oo. Hindi mo alam yung ibang tao na nakakasama mo, may masamang intention pala. Ano yung intention sa'yo? Kuhanan ka In-scam ng something, scam ka, kuhanan ka ng pera, or hanap ka ng investors. Oo. Tapos yun pala, ang intention, Yeah. kumuha lang ng pera. Yeah. That time, I was so sad, depressed, but I have no choice but to bounce back So sabi ko nga, doon nabuhay yung grit, yung resilience sa akin. So, dun mo naalala yung turo sa'yo ni Lolo. Yes po. Very Na huwag kang important. hihinto, huwag kang titigil, dire-diretso lang. Tama po. Hindi ba marapat lang na mag-change lane na tayo or mag-change na tayo ng career? Bakit ikaw tinuloy mo pa rin na magiging negosyante? Magaling ka naman na accountant. Nagpray ako, boss, kasi I had sleepless nights. Kasi, Lugi ka eh. lugi. Magkano? 8 digits. 8 digits so 10 million. Yes, Mahigit. ganun, roughly. Yeah. Hindi ako papayag na hindi ako makabangon dito. And my reputation, family's reputation. Good thing, nagkaroon nga ng opportunity. Alam mo, nakabenta ko ng worth 9 digits na property. Nakapagsimula ka ulit. Nakapagsimula po ako ulit. So masasabi ba natin na blessing ng Diyos yun? Ako, lahat po ng nangyayari sa akin, I always acknowledge. Kasi kung kailan down na down ka na, Opo. doon ka pinadalhan ngayon ng pera. Ang principle ko po, boss, ang lahat ng bagay na meron ako ay galing sa Diyos. Kung nawala man yon, I believe may plan ng Diyos sa buhay. Correct. Opo. Tiningnan ko yon, hindi pagkalugi, kundi may greater purpose ang Lord sa buhay. Kaya ngayon, nakikita ko na kung paano sinape ng Lord na talagang pang negosyo ako. Ayoko nang bumalik sa accounting, boss. Bakit? Hindi ako, yung strength ko, more on negotiating, more on sales talaga din, and building relationship with. Kasi may vision, na ideas is for really big talaga. Nung inuumpisahan mo na tong go-to meds, ano yung mga naging struggle mo nung nag-umpisa? Wala ako sa medical field. Yeah. Kailangan ko aralin yung negosyo. So nagbukas ka muna ng sarili mong Oh butika. yes, Saan? oo. Kapalawan po yan, boss. Okay. And then that time, growing yung company, hindi madali mag-manage ng people. Especially, different personality. Yeah. Iba-iba yung gusto sa buhay. Yeah. Iba-iba yung intention. That was the second challenge. Third, boss, syempre yung nature ng negosyo, hindi siya madali. Yung sa lahat ng franchising business, I think one of the hardest franchising business is pharmacy. Why? Kasi may regulatory. Yeah. Dadaan ka sa FDA. Kailangan ng expertise talaga. Kaya dyan pumapasok yung value na. Ang dami kasing SKU, no? Yes, SKUs, may mga i-register ka pa sa FDA, license Yeah. to operate, para makapag-open yung negosyo. Kaya kami, naniniwala kami sa GoToMeds na may value kami. Kasi yung ginagawa namin para sa franchisees namin Oo. is talagang, we make it convenient for them. Even government documents kami na yung gumagawa. Nung nagbukas ka ng butika, na-realize mo na malaki ang potential nito. Yes po. Hindi ko siya tiningnan as hanggang 20 branches lang kami. Okay. Tiningnan ko siya as 1,000 branches kami before I start the business. Although, siyempre may fear ako. O na parang, Yeah. kukumpete ako. Sino ba ako? Yeah. Parang gano'n. But sa akin, yung mindset ko, boss, kailangan magsimula ka ng malaki. You start small, Yeah. but your mindset is big dapat. Ilang branches ang meron ka bago ka nagpa-franchise? 2. Ngayon, kailan mo na-realize na po pwede mo nang ipa-franchise itong negosyo? Nung nakita ko na profitable talaga siya. Magkano kinikita nung butika mo dati? Yung isang outlet? That time, di naman ganun kalaki, but mga around roughly mga 6 digits. Average. Average. So, doon mo nakita na kung ipapa-franchise ko to, ganito rin ang kikitain ng mga franchisee ko. Yes. Okay, tapos nagbukas ka ng pangalawang branch, ganun ulit ang naging resulta. Yes. Tapos, sino yung unang nagtiwala sa'yo na nag-franchise ng brand? Taga-Palawan din po. Stranger to. Talagang we discuss the value, yung future ng negosyo, yung potential ng negosyo, and then naniwala sila sa amin. Actually, yung husband niya, OFW, working sa Europe. Sabi niya, talaga bang okay yan? Kayo lahat ang nagasikaso ng mga papeles, Yes dokumento. po. Actually, Oo. lahat po talaga. Kami nang nag-aayos. Even yung pharmacist nila, kami naghahanap para sa business nila. Kamusta na ngayon yung butika nila? Maganda po. Growing, mas pinaganda pa niya. Oo. Nung una, hindi pa aircon yung store niya eh. Oo. So ngayon, aircon na. On the average, yung mga drugstore owner, mga magkano kinikita ng mga butika nila? May mga niya 6 digits po. Mahigit. Yeah, ganyan. Bakit mas maganda ang drugstore business kaysa sa food business? Palagay mo. Boss, ang pharmacy business, it's necessity. Maraming tumatanda, maraming mataas ang Nagkakasakit. BP, Oo. maraming nagkakasakit, Oo. maraming pinapanganak. Either pambata yan hanggang matanda, kailangan ng gamot. Alam mo, na-realize ko,
bakit kaya hindi nagiging isa sa mga first option ng mga nagkakapera ang butika? Kasi oo nga naman, no, ang laki ng kitaan tapos walang panis. Tama. Ang expiration, 10 years. Opo, mga 2 to 3 years, ganyan. Oh, yung Tagal. on the average, yung iba, 2 to 3 years, pero may mga gamot na 10 years. Ang ganda negosyo. Kung gaano kahalaga yung bigas, kung gaano kahalaga yung tubig, Oo. ganoon din kahalaga yung gamot. Na malaki pang tubo. Na malaki pang market. Paano mo na-serve yung advocacy mo ngayon na may sarili ka ng butika? So una-una, we made it accessible para sa mga kababayan. And then, second, we have this regular free clinic, Yeah. free uric test, free cholesterol, Mm. free test ng sugar, Oo. and we deploy doctors. Nagde-deploy kami, and it's for free. Hindi Okay. nagbabayad yung mga customers namin. Kumbaga, it's advocacy at the same time, it also helps your business. Right. Siyempre, binigyan mo sila ng free health assessment. Tama. Ngayon, dahil na-assess na kayo, sa amin na kayo bibili ng gamot. Exactly po, boss. Si doctor, nagpe-prescribe ng gamot, Mm-mm. and then si patient, bibili ng gamot sa butika. Correct. Anong nangyari po doon? We create awareness Yeah. na merong butika na dito. Correct. Pangalawa, yung gamot na bibili nyo sa butika namin, hindi naman mahal. And the best thing about it, nag-offer tayo ng service. Alam mo, sinasabi ng customers namin, boss, Yeah. ng mga patient, sobrang laking bagay na sa amin ito. Kasi yung pambibili namin o yung pangbayad namin sa doctor, bibili na lang namin ng pagkain. We help Filipino. Tanong ko, boss, do you have special delivery services para dun sa mga area na mga hindi naaabot ng gamot ninyo? O Meron ano po kami, boss. may delivery kayo? Oh, may delivery kami. Wow. Oh, may delivery kami. Actually, meron din kami sariling application. Patuloy yung namin pag-innovate ng application, GoToMeds application. So, Why? ibig sabihin, drugstore kayo na may app. May app kami. Grabe, kaya naman pala. Oh. May free online consultation. Minsan may free kami. Oo. And minsan, of course, with a minimal fee. Ayaw rin na maningil ng mahal. So, kumbaga, we always serve pa din. Ngayon, boss, bago tayo matapos sa interview natin, no, ang tanong ko sa'yo, sa ngayon, sa narating mo sa buhay ngayon, should I say na multimillionaire ka na rin, mayaman ka na rin, anong payo mo doon sa mga kababayan natin na gustong magsimula ng sarili ng negosyo na malayo din sa linya nila? Nakagaya nun sa'yo. Una-una, you have to find your purpose talaga. Siyempre, ang una-una ginagawa natin, magdasal tayo. Hindi lang dahil madali siya, hindi lang dahil masaya siya. Minsan mahirap ka agad eh. So, hanapin natin yung purpose natin. Yeah. Dapat yung mindset natin mas malaki kaysa sa mga current na setbacks natin, Correct. na mga challenges natin. Right. Mindset natin is big and start small. Huwag kagad natin isipin yung pera. Yeah. Isipin natin kung paano rin tayo makakapag-start. Correct. Kasi when we add value for other people, that's the time na money will just follow. Ganda nun. Paano ba mag-franchise ng GoToMeds? Okay. Basic lang din, boss, no? Paano? You can just message us sa Facebook namin, GoToMeds. GoToMeds, hanapin lang sa Facebook Yeah, GoToMeds. GoToMeds. Okay. Okay. And then you can follow me then, Julius Julius Llanera. Llanera. Yeah. So dalawa lang, boss. GoToMeds Facebook account and then Julius Llanera. If ever, magkano ang capital dyan? Mura lang, boss. Roughly mga around 500. 500,000, may butika ka na. Yes. So, murang-mura. Okay Sige boss, opportunity to plug your business. Kapag gusto mo magnegosyo and hindi mo pa alam kung anong business ang gusto mo, you can message us. Ang GoToMeds Pharmacy, ang pharmacy business is very good business. Kasi hindi lang to basta negosyo na kung kikita tayo, makakatulong pa tayo sa ibang Pilipino. Alright. Again, mga boss, maraming salamat. Please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and Spotify. Muli, maraming salamat sa inyo mga boss and God bless sa inyo lahat.